10 pinakamayamang tao sa Pilipinas, ngayong 2024. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Karamihan sa mga produkto, serbisyo, brands, tindahan, o kainan, na tinatangkilik natin araw-araw, ay pagmamay-ari, ng iilang mga tao lamang. Ano-ano, at sino-sino, ang mga ito. Kaya sa video na ito, ay malalaman natin, kung sino, ang 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas, ngayong 2024. Number 10, Tony Tan Cacciong. Si Tony Tan Cacciong, ay isang bilyonaryo, na businessman. Ipinanganak siya, noong January 5, 1953, at siya ngayon, ay 71 years old na. Siya ay nagtapos, ng kursong Bachelor of Science, in Chemical Engineering, sa University of Santo Tomas. Si Tony ang founder, at chairman, ng pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas, na Jollibee Foods Corporation, na ngayon, ay mayroon ng mahigit 1,400 stores, sa Pilipinas, at mahigit 270 stores naman, sa iba pang mga bansa. Bago naging Jollibee, ay nagsimula muna ito noon, sa isang Magnolia Ice Cream Store, na itinayo, sa Cubao, Quezon City, noong 1975. Binili ng Jollibee Foods Corporation, ang Chinese fast food restaurant, na Chowking, noong 2000. Binili niya rin, ang bake shop na Red Ribbon, noong 2005. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Greenwich, na nabili niya, noong 2006. Pagmamay-ari rin niya, ang isa pa sa pinakamalaking fast food chain, sa Pilipinas, ang Mang Inasal, na nabili niya, noong 2016. Mayroon din siya, na higit 54% shares, sa Burger King, at higit 50% shares naman, sa Panda Express, na nagsimula sa Pilipinas, noong 2018. Pagmamay-ari niya rin, ang coffee shop chain, na Coffee Bean & Tea Leaf, nang bilhin niya ito, noong 2019. Siya rin ang co-chairman, ng Double Dragon Properties Corporation. Ayon sa mga bagong report, si Tony Tan Cacciong, ay may estimated net worth, na $1.4 billion. Number 9, Lucio Tan. Ang 89 years old, na business magnate, at investors, na si Lucio Chua Tan Sr., o mas kilala sa tawag, bilang si Lucio Tan. Siya ay ipinanganak, sa Fujian, China, noong July 17, 1934. Siya ngayon ay nasa ika-9 na pwesto, na itinuturing, na isa sa pinakamayamang tao, sa Pilipinas. Siya lang naman ang chairman, ng LT Group Incorporation, isang kumpanyang may malawak, na business interest, sa sports, banking, airline, liquor, tobacco, real estate, beverages, at education. Kabilang dito, o ilan sa mga pinakakilalang kumpanya, na kanyang pagmamay-ari, ang Philippine Airlines, Philippine National Bank, Asia Brewery Incorporated, Tanduay Distillers Incorporation, at Fortune Tobacco Corporation. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Eaton Properties Philippines Incorporated, Macro Asia Corporation, Saturn Holdings Incorporated, Paramount Land Equities Incorporated, at Tanyan Key Foundation. Marami pang negosyo, si Lucio Tan. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth, na $2.6 billion. Number 8, Jaime Zobel de Ayala, and Family. Si Jaime Zobel de Ayala y Fitz, o mas kilala sa tawag, bilang si Jaime Zobel. Siya ay isang bilyonaryong businessman, at nagsilbi noon, bilang chairman, ng Ayala Corporation, mula 1984, hanggang 2006. Ipinanganak siya, noong July 18, 1934, sa Manila City. Si Jaime Zobel, ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts, in Architectural Sciences, sa Harvard University, noong 1957. Si Jaime Zobel ay nagsilbi, bilang ambassador, ng Republika ng Pilipinas, sa United Kingdom, mula 1970, hanggang 1975. Kilala rin siya, bilang isang art photographer, at ang unang Pilipino, na photographer, na nabigyan ng licentiate, ng Royal Photographic Society, ng United Kingdom. Ang Ayala family, ay nagmamay-ari, ng isa sa pinakamalaking negosyo sa Pilipinas, ang Ayala Corporation, na itinayo,
noon pang 1834, at pinamamahalaan na ito ngayon, ni Jaime Augusto. Ang pangunahing negosyo ng kanilang pamilya ay ang real estate. Kabilang dito, ang mga kumpanyang Bella Vita, Avida Land, Alveo Land, Amaya Land, at Ayala Land, Incorporated, na gumagawa ng mga mura, hanggang sa mga pinakamamahaling condominium, office spaces, at subdivisions, saan man, sa Pilipinas. Bukod pa dyan, mayroon din silang higit 39 na Ayala Malls, sa Pilipinas. Pagmamay-ari din nila, ang ikatlo sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas, na ang Bank of the Philippine Islands, o BPI. Sa kanila rin, ang pinakamalaking digital wallet, na ang GCash. Sila rin ang nagmamay-ari ng telecommunications giant na Globe Telecom, Incorporated. Sila rin ang isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila, sa pamamagitan ng Manila Water Company, Incorporated. Ayon sa mga bagong report, si Jaime Zobel de Ayala and family ay may estimated net worth na $2.8 billion. Number 7. Isidro Consunji and siblings. Ang magkakapatid na sina Isidro, Josefa, George, Luz, Maria Cristina, at Maria Edwina. Sila ang nagmana ng mga negosyo at ari-arian ng kanilang yumaong ama na si David Mendoza Consunji. Ang isa sa pinakakilalang negosyo na pagmamay-ari ng kanilang pamilya ay ang DMCI Holdings, ang isa sa nangunguna na pinakamalaking property development company sa Pilipinas, na itinatag ng kanilang ama noon pang 1954. Sa pamamagitan ng kanilang DMCI Homes, ay gumagawa rin sila ng mga residential condominium sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Major stockholder din sila sa isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila na Maynilad. Ang kanilang mga kumpanya na DMCI Mining Corporation at Semirara Mining Corporation na nasa negosyo ng pagmimina ay kabilang din sa naghahatid sa kanila ng malaking kita. Bukod pa dyan, ang kanilang mga kumpanya na Semcalaca Power Corporation at DMCI Power Corporation ay mayroong mga power plants na gumagawa ng elektrisidad na nakakatulong at napapakinabangan ng mga tao. Ayon sa mga bagong report, si Isidro Consunji and siblings ay may estimated net worth na $2.9 billion. Number 6. Lance Gokongwei and siblings. Ang magkakapatid na sina Lance, Rebina, Lisa, Faith, Hope, at Marcia. Sila ang nagmana ng mga kayamanan ng kanilang yumaong ama na si John Gokongwei Jr. Si Lance Gokongwei ang namumuno sa kanilang kumpanya na JG Summit Holdings Incorporation na mayroong interes sa airlines, telecom, banking, food, power, at property. Pagmamay-ari nila ang Universal Robina Corporation na itinatag noong 1957. Ang kanilang kumpanya na ito, na Universal Robina Corporation, ay ang pinakamalaki na foods and beverages company sa Pilipinas. Mayroon din sila na mahigit 50 Robinsons Malls sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kumpanya naman nila, na Robinsons Land Corporation, ay gumagawa ng mga subdivisions at nagtatayo ng mga condominium at office spaces. Pagdating naman sa retail industry, ay narito ang kanilang Robinsons Supermarket, Savers Appliances, True Value, Handyman, Daiso Japan, Toys R Us, at Robinsons Easy Mart. Pagmamay-ari din nila ang malaking pharmacy na The Generics Pharmacy at South Star Drug. Sa kanila rin ang convenience store na Ministop na ngayon ay pinalitan na ng pangalan na Uncle John's. Sila rin ang nagpapatakbo ng low-cost airline na Cebu Pacific. Pagmamay-ari din nila ang JG Summit Petrochemicals Corporation, DHL Summit Solutions, Summit Hotels and Resorts, Robinsons Bank Corporation, Summit Media, Lipad Corporation, Go Hotels, Robinsons Hotels and Resorts, Robinsons Land Corporation, at iTech Global Business Solutions. Bukod pa dyan, ay pagmamay-ari din nila ang higit 11% sa PLDT, 29.56% sa Meralco, at na-acquire na rin nila ang Shakey's Pizza. Ayon sa mga bagong report, si Lance Gokongwei
and siblings, ay may estimated net worth na $3 billion. Number 5. Aboitiz Family. 5 henerasyon, sa pamilyang Aboitiz, ang namamayagpag, pagdating sa larangan, ng pagnenegosyo. Ang Aboitiz Equity Ventures, ay isa sa pinaka-nangunguna, na conglomerate sa Pilipinas, na mayroong interes sa power, banking and financial services, food, infrastructure, land, and data. Ang kumpanyang Aboitiz Group, ay nagsimula, noon pang 1800s, sa pagbebenta ng abaka, na nakabase, sa Ormoc, Leyte. Itinatag ito, ni Paulino Aboitiz, na isang anak, ng magsasakang Espanyol, na nag-migrate, sa Pilipinas. Ang kanilang negosyo, na Aboitiz Power Corporation, na nagpapatakbo, ng iba't ibang power plants, at distributor din, ng elektrisidad, at dito nanggagaling, ang 70% ng kanilang kita. Pagmamay-ari din nila, ang ilan sa mga bangko sa Pilipinas, katulad ng City Savings Bank, Citibank Philippines, at Union Bank of the Philippines. Sila rin ang nagmamay-ari, ng Pilmaco Foods Corporation, na isang malaking supplier, ng feeds, at harina. Ang kanilang negosyo rin, na Aboitiz Infracapital Incorporated, ang contractor na gumagawa, ng mga infrastruktura, at gusali. Ang kanilang negosyo naman, na Aboitiz Land Incorporated, ay developer, ng residential communities. Bukod pa dyan, ang Aboitiz Equity Ventures din, ang nagmamay-ari, ng Gold Coins Management Holdings Limited, Republic Cement Group, at Apu Agua Infrastructure, Incorporated. Ayon sa mga bagong report, ang Aboitiz family, ay may estimated net worth, na $3.15 billion. Number 4, Ramon Ang. Si Ramon C. Ang, o mas kilala sa tawag, bilang si Ramon Ang. Siya ay isang bilyonaryo, at businessman. Siya ang presidente, at CEO, ng Top Frontier Investment Holdings Incorporation, ang pinakamalaking shareholder, ng San Miguel Corporation. Ipinanganak siya sa Manila, noong January 14, 1954, at siya ngayon, ay 70 years old na. Nagtapos siya, ng kursong Bachelor of Science, in Mechanical Engineering, sa Far Eastern University. Siya rin ang presidente, CEO, at Chief Operating Officer, ng isa sa pinakamalaking kumpanya, sa Pilipinas, na ang San Miguel Corporation, na itinayo, noong 1890. Si Ramon Ang din, ang may pinakamalaking shares, sa San Miguel. Kabilang sa mga negosyo, na pagmamay-ari ng San Miguel, ay ang San Miguel Brewery Incorporated, at Ginebra San Miguel, na gumagawa ng mga alak, katulad ng GSM, San Mig Light, at Red Horse. San Miguel Foods, na may hawak sa brands na Magnolia, Pure Foods, at iba pang mga produkto, na makikita, sa mga supermarket. SMC Infrastructure, na tagapamahala, ng AutoSwift, RFID system, ng mga expressway, na sila rin ang gumagawa, katulad ng NAIA Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway, TP-Lex, at Skyway System. San Miguel Properties Incorporated, na gumagawa ng mga condominium, office building, at subdivision. SMC Global Power, na isa sa pinakamalalaking supplier, ng kuryente, sa Pilipinas. Petron Corporation, na pinakamalaking oil company, sa Pilipinas. Siya rin ang chairman, ng Eagle Cement Corporation, na ikalawa sa pinakamalaking gumagawa, ng semento sa Pilipinas, at Bank of Commerce. Ayon sa mga bagong report, si Ramon C. Ang, ay may estimated net worth, na $3.3 billion. Number 3, Enrique Razon Jr. Si Enrique Anselmo Clar Razon Jr., o mas kilala sa tawag, bilang si Enrique Razon Jr. Siya ay isang bilyonaryo, at businessman. Ipinanganak siya, noong March 3, 1960, at siya ngayon, ay 64 years old na. Nagtapos siya ng pag-aaral, sa De La Salle University, sa Manila. Si Enrique Razon Jr., ang chairman, at CEO, ng kanilang negosyo, na International Container Terminal Services Incorporated, o ICTSI, ang nangungunang operator, ng mga daungan ng bansa. Ayon sa mga research, ay noong 1916 pa, nang sinimulang itatag, ng yumaong si Mr. Enrique Razon Sr., ang kanilang negosyo, sa Port Area Manila. Ang kanilang negosyo na ito,
ay ang tagapamahala ng mga pantalan, kung saan dumaraan ang mga produkto, palabas man at papasok, sa iba't ibang lugar. Una nilang pinaunlad, ang Manila International Container Terminal, at ngayon, ay 34 terminals na, ang kanilang hinahawakan, sa higit 20 na bansa. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Panay Electric Company, Oil Exploration Assets, Solar Resorts and Casino Philippines, Manila Water, Gold Mining, Prime Strategic Holdings Incorporated, at Jeju Sun Hotel. Siya rin ang chairman, ng Bloomberry Resorts Corporation, Razon Industry Incorporated, at marami pang iba. Ayon sa mga bagong report, si Enrique Razon Jr., ay may estimated net worth, na $9.3 billion. Number 2. Manny Villar. Si Manuel Bamba Villar Jr., o mas kilala sa tawag, bilang si Manny Villar. Siya ay isang bilyonaryong businessman, at dating politiko, na nagsilbi noon, bilang isa sa mga senador, ng Republika ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa Tondo, Manila, noong December 13, 1949, at siya ngayon, ay 74 years old na. Si Manny ay isang CPA, o Certified Public Accountant, at nagtapos siya ng kolehiyo, sa University of the Philippines, sa Diliman. Ang pangunahing negosyo ni Manny, ay real estate, at sa kanya rin ang Camelo Homes, isang house and lot, at tagagawa ng mga bahay, subdivision, at condominium, sa Pilipinas. Pagmamay-ari din ni Manny, ang Vista Land and Lifescapes, na gumagawa ng mga office spaces, at condominium, at pati na rin, ang Brea Homes, at Lumina Homes, na gumagawa naman, ng low-cost housing projects. Mayroon din si Manny Villar, na mahigit 40 na Vista Malls, at Star Malls Incorporation, sa iba't ibang bahagi, ng Pilipinas. Sa retail industry naman, ay narito ang kanyang all-day supermarket, all-day convenience store, all-home, at iba pa. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Golden Haven Memorial Park, na isang chain, ng private cemeteries. Sa kanya rin, ang umuusbong na coffee project, na coffee shop chain. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Prime Water Company, na nagpapatakbo na ngayon, ng mahigit 100 na water districts, sa Pilipinas. Sa kanya rin ang isang bangko, na All Bank, na mayroon na rin, na mahigit 17 branches. Siya rin ang chairman, ng Golden Brea Holdings Incorporation. Ayon sa Forbes, ang pinakamalaking asset ni Manny Villar, ay ang Golden MV Holdings Incorporated. Ayon sa mga bagong report, si Manny Villar, ay may estimated net worth, na $10.5 billion. Number 1. Si Siblings. Ang 6 na magkakapatid, na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert, at Harley. Sila ang nagmana, ng mga kayamanan at negosyo, ng kanilang yumaong ama, na si Henry C. Sr. Noong 1958 pa, nang itayo ni Henry C. Sr., ang kanyang kauna-unahang tindahan, ng mga overrun shoes, na tinawag niya, na Shoe Mart. Mula sa nasabing tindahan, ay nagpatuloy ang paglago, ng kanyang negosyo na ito, hanggang sa nakapagpatayo na siya, ng sariling kumpanya, ang SM Prime, at SM Investments. Sa ngayon, ay mayroon na silang mahigit, 79 na SM malls, sa buong Pilipinas, at 7 naman, sa China. Sa kanilang real estate, ay narito ang SMDC, o SM Development Corporation, na gumagawa ng mga office spaces, at mga condominium. Sa retail industry naman nila, ay narito ang kanilang The SM Store, SM Appliances, SM Hypermarket, Save More, at ang lumalaki nila ngayon, na convenience store, na Alphamart. Pagmamay-ari din nila, ang specialty stores, katulad ng Watsons, Miniso, Kultura, Ace Hardware, Baby Company, Toy Kingdom, at iba pa. Sa kanila rin, ang China Banking Corporation, at BDO Unibank, Incorporated. Dumarami na rin ang branches, ng kanilang paaralan, na National University. Pagmamay-ari din nila, ang ilang mga hotels, katulad ng Park Inn, Pico Sands, Radisson Blu Hotel, Taal Vista Hotel, Conrad Manila, at 8 na convention centers. Ayon sa mga report, mula noong 2015, ay si Henry C. Sr., ang itinuturing, na pinakamayamang tao sa Pilipinas, at hawak niya ang titulong ito, sa loob ng magkakasunod, na 11 taon, bago siya, sumakabilang buhay. Ayon sa Forbes,
Tinatayang nasa $19 billion ang net worth ni Henry C. Sr., isang patunay na siya talaga ang pinakamayamang tao sa Pilipinas, at ika-53 naman sa buong mundo. Ayon sa mga bagong report, ang C. siblings ay may estimated net worth na $14.4 billion. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ilan lamang sila sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2024. Pero paalala, dahil ang kanilang net worth na nabanggit sa ating listahan ay nakabase lamang sa kanilang kasalukuyang ranking o status, at pwede pa ito magbago sa mga susunod na buwan o taon. Ikaw, pangarap mo rin ba na maging milyonaryo o bilyonaryo? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.